Isang otoridad sa mga hayop pong ituring, pekerinaryo o peking veterinaryo pala, haharapin ng mga totoong otoridad. Ang kaso, the vet is in kaya? Bit-bit na mga ebidensya inilapit namin sa Laguna Provincial Police Office ang reklamo. Kayong dalawa lang itigata. Hindi naman sila nag-usad pagong sa pag-aksyon. Nagplano at nagsagawa ang mga operatiba ng entrapment operation para mahuli sa akto ang inireklamo. Tahan natin kung ano-ano. Eh, pakilala kayo. Kayo yung mga taga na. Kasama na rin natin si Doktor pa ulit. Okay? Paglapag ng mga operatiba sa target area, unang pumasok ang asset ng pulis sa klinika para magpasuri ng alagang aso. Pagdating ng veterinaryo kuno, inirekomenda niyang turukan ng bitamina ang dalang alaga ng aset. Nang makumpirmang nagpakilala nga siyang veterinaryo, pumasok na sa eksena ang mga operatiba. Okay, let's go. Go na, go. Ikaw po ay inaaresto namin. Bakit naman? Paglabag sa Public Act 8485 Animal Welfare Act. Ikaw po ay may karapatang manahimik. Hindi po ako po May karapatan ka pong kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala ang pamahalaan, ibibigay ng libre para sa iyo. Under the supervision po ako ng aking asawa. Hindi po ako nag-o-opera ng aso. Tatawagan ko po ang misis ko. Okay. Para mapausap ko na. Dr. Kwakwak, iba yata ang nakuna namin sa kamera. Nagsabi ako doon, tanong mo. Hindi napigilan ng isa sa mga nagre-reklamo na si Christine ang galit niya sa perwisyong idinulot umano ng sospek. Masyado ka naman, naging ano sa amin. Unfair ka naman sa ginawa mo. Nung nilabas mo yung aso mo, buhay na buhay yung anim na puppies. Tapos may mother pang buhay. Ibinalik mo na lang sa akin. Namatay yung aso ko, tinext mo ako. Namatay. Pagdating namin dito mismo, patay yung aso ko. Explain mo na lang sa misis ko. Party nasang ka. Sige, hindi tayo Wala sir. Nagpakita na rin sa klinika pati ang asawa ng sospek na nakilalang si Dr. Tess Perez. Lehitimong veterinaryo siya at iginiit niyang sinusubaybayan niya ang asawa sa pagtanggap ng mga kliyenteng may alagang hayop. Pag may problem, andito po ako. Talagang nandito ako agad. Kagaya ngayon, nakita nyo naman nandito na ako agad. Pero doktora, sa pagmamanman ng investigador, wala po kahit anino ninyo sa klinika. Maliban na lamang sa inyong asawa at mga kliyenteng nagpapakonsulta ng kanilang mga alaga. Ang hindi lisensyadong veterinarian cannot prescribe. Kasi sa prescription, nakalakip doon, bukod sa perma mo, yung PRC license number mo at saka yung PTR. So, wala ka lisensya. So, definitely you cannot prescribe. Itinanggi rin ni Dr. Perez na pinapagamit niya ang sarili niyang license number sa kanyang asawa na naabutan ng mga pulis sa kanilang klinika. Ako lang ang pwedeng gumamit. Siya under my supervision lang. Pangalan po niya. Opo, Lisensya niyo ang nakalagay. Tapos pumipirma siya. pirma niya. Pero hindi po na kasi naka-stampad. Ayun doon po ang pagkakamali. Yun lang po. Taong 1,987 paraw nang buksan nila ang klinikang ito sa barangay Labas, lungsod ng Santa Rosa, Laguna. Pero nang magkaroon sila ng isa pang klinika sa barangay San Lorenzo, ang asawa niyang si Dan Perez na ang namamahala noon. Pero pwede ba siyang maging veterinaryo sa bisa ng lisensya ng asawa niya? Bawal yun sa batas ng Veterinary Medicine Law ng 2004. Mismong klinika ng araw na mag-asawa hindi rin pasado. Medyo maraming kulang siya, no? Actually, hindi siya ganun kalinis. And then, marami tayong nakikita ng mga used syringe na supposed to be single-use lang siya, tapo na, pero nandun pa rin sa kanyang drawers. So, most probably may intention. Hopefully, not na may intention gamitin uli yun. It's supposed to be kasi naka-public post o naka-public display yung unang-una business permit ng galing sa local government. Business permit, sanitary permit. Kumpirmado naman sa Business Permit and Licensing Office ng lungsod ng Santa Rosa na walang mga kaukulang permiso ang animal clinic. Kinumpis ka ng mga otoridad ng mga gamit pang klinika tulad ng mga hiringgilya, resibo at mga bote na gamot para gamiting ebidensya. Bantay sir, para. Kapit mo dyan, pare. Kapit ka na dyan.
Inamin naman ng suspect na bagamat nakapagtapos siya ng kursong veterinary medicine, hindi siya pinalad na makapasa sa board exam para maging espesyalista. Wala po talaga akong license, pero under the supervision niya po ako ng asawa. 2004, yun nga, nag-take ako ng board, hindi ako pinala. Doon po ako nag-start. Pinagip natin yung mga puppies. Pero itinanggi niya ang reklamong pagpapabaya sa mga alagang hayop sa kanilang klinika. Tatapatin ko po kayo. Sa lahat po ng animal clinic, hindi po pwedeng wala pong mamamatay. Sa totoo lang po. Hindi lang sila na ano. Pero kung mamatay po, sabi ko nga, hindi namin kagustuhan. Dahil sa mga reklamo laban sa kanya, nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act at Philippine Veterinary Medicine Act. Sa 9268, ang penalty dito ay fine na 50,000 to 100,000 pesos. At saka naman, 1 year na pagkakakulong o hanggang 5 years. Sa Animal Welfare Act naman ay fine na 1,000 pesos at saka pagkakakulong na 6 months to 2 years. At ayon sa Professional Regulation Commission, huwag din pakakasiguro ang lehitimong veterinaryo na si Dr. Tess Perez. Kapag napatunayan na nagkasala ang isang licensed veterinarian, no, maaaring ma-revoke yung kanyang lisensya. Para sa mga pet lovers na tulad ko, mahalaga ang papel ng mga veterinaryo. Kaya para sa mga veterinaryo na inilalagay sa peligro ang mga walang muwang na hayop, parang karma ring bumabalik sa kanila ang sinira nilang tiwala.